Wanda, alas 10 na ng umaga ha? Hindi mo pa rin nalilinis tong harap ng bahay. Akala mo yata may katulong kayo rito. Pasensya na po, Ate Lida. Naglaba pa po kasi ako ng mga uniform ni Marcos kanina. Lilinisin ko na rin po yan ngayon. Kung hindi ka pala marunong mag-prioritize, huwag ka nalang mag-asawa. Hindi lahat ng babae dapat binubuhay ng lalaki. Alam mo ba yon? Opo. Opo ka ng opo. Wala ka namang silbi. Ni hindi mo kaya magluto ng sinangag na hindi matigas. Paano mo napapasaya ang kapatid ko, ha? Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ni Marcos. Tahimik lang si Wanda habang pinupunasan ng mesa. Sanay na siya sa mga ganitong litanya araw-araw. Pareho ang tono, pareho ang sakit ng mga salitang binibitiwan sa kanya ng kapatid ng live-in partner niyang si Marcos. Tingnan mo tong labahin, oh. Hindi mo pa sinampay. Baka mamaya amagi na yan. Baka pati kami mahawa sa katamaran mo. Ate Lida, wag na po kayong magalit. Ako na pong bahala. Bahala? Eh yan na nga ang problema. Puro ka ako na ang bahala tapos hindi mo naman ginagawa. Kung ako lang ang masusunod, nako, matagal na kitang pinaalis dito. Hindi na sumagot si Wanda. Nilunok niya na lang ang sakit at pilit pinipigilan ng luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto. Dumating si Marcos na pawisan at may dalang helmet. Ate, ano na naman yan? Ang ingay mo. Ang ingay ko? Eh itong girlfriend mo walang ginawa kundi puro dahilan. Pinaglalaba mo nga pero ni hindi maayos ang bahay. Wanda, ilang beses ko na ba sinabi? Ayusin mo agad ang inuutos sa'yo para wala ng problema. Oo, Marcos. Gagawin ko na sana Kaso ano? Lagi kang may dahilan, Wanda. Alam mo naman si ate. Gusto lang ng maayos. Sana pag may sinabi, gawin mo na agad. O ayan oh. Kahit kapatid ko napapagod na sa mga palusot mo. Tumahimik lang ulit si Wanda. Pinilit ngumiti kahit nanginginig na ang labi. Pasensya na po talaga. Tigilan mo na yung pasensya. Hindi yan nakakabusog. Tumalikod si Marcos at dumiretso sa kwarto na hindi man lang tinitingnan si Wanda. Parang wala siyang naririnig o nararamdaman. Naiwan siyang nakatayo at hawak ang walis habang si Lida ay patuloy pa rin sa panenermon. Ay nako, pinagdarasal ko talaga na matakuhan na yung kapatid ko. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis si Lida papunta sa tindahan. Si Wanda naman umupo sa bangkito, tahimik at parang wala ng lakas. Sa dibdib niya, ramdam niya pa rin ang bawat salitang binato sa kanya na parang mga tinik na pilit niyang nilulunok araw-araw. Noon pa niya ito tinitiis, lahat para kay Marcos. Ano bang kasalanan ko? Bakit laging ganito? Bago pa man kasi siya nakilala ni Marcos, dumaan na siya sa impyerno. Ang dating boyfriend niya, sinasaktan siya, minumura at niloloko. 2 taon siyang ginawang laruan ng pagmamahal. Isang babae lang na walang ginawang tama sa mata ng lalaking dati niyang minahal. Nang makawala siya, nangako siyang hinding-hindi na siya iibig ulit. Ngunit dumating si Marcos. Mabait, maalaga at marunong magpatawa. Tinuruan siyang umiti ulit. Tinuruan siyang umasa. Nang inalok siya nito na mag-live-in sila, hindi na siya nagdalawang isip. Akala ko ba siya na ang para sa akin? Pero bakit pinaparamdam niya sa akin ang sakit? Bakit niya ako hinahayaang masaktan? Mula pa nung unang maliitin siya ni Lida, tiniis na niya. Kapatid yan ni Marcos, yun ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Pag natiis ako, matatanggap din nila ako. Ngunit habang tumatagal, pakiramdam niya ay siya lang ang lumalaban. Si Marcos na noon ay sandigan niya, unti-unti na ring nagbago. Hindi man siya sinasaktan, ngunit hindi na rin siya pinagtatanggol. Parang naging kasabwat ng pananahimik si Marcos sa bawat pang-aapi ni Lida. Nung unay pilit pa rin niyang inuunawa. Iniisip na pagod lang ang nobyo at baka naman takot lang na sumagot sa atin ito. Ngunit habang dumaraan ang mga araw, napapansin niyang palayo na ng palayo si Marcos sa kanya. Hindi nga siya sinasaktan, ngunit pinapatay naman siya ng pananahimik nito.
Sana maalala mo kung gaano mo ako minahal noon, Marcos. Sana bumalik ka na sa dati. Kinagabihan habang nagluluto siya ng hapunan, naririnig niya si Lida at Marcos sa salang nagtatawanan. Nakasandal siya sa pinto at pinakikinggan ang boses ng taong minahal niya. Ngunit parang tinutusok ng karayom ang puso niya sa bawat halakhak. Pagkatapos niyang maghugas ng pinggan, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Doon niya binuksan ang kahon ng mga lumang litrato nila ni Marcos. Mga panahong sabay silang naglalakad sa palengke, magkasamang kumakain ng lugaw sa kanto at nagtatawanan sa ilalim ng ulan. Ngayon, wala nang tawa, wala nang init. Ang natira lang ay lamig at pagod. Namimiss ko na ang dating ikaw. Habang hawak ang isang litrato nilang magkasama, napahawak siya sa dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang mga salita bang binabato sa kanya araw-araw o ang katahimikan ng lalaking akala niya'y hindi siya iiwan sa laban. Muling pumatak ang luha niya at nanikip ang dibdib. Sa bawat patak, naramdaman niyang may unti-unting nababasag sa loob niya. Isang pader na matagal niyang itinayo para tiisin lahat. At sa unang pagkakataon, pabulong niyang sinabi sa sarili, Hindi ko na alam kung hanggang kailan pa ako kakapit. muli ay tahimik siya. Ang tanging naririnig niya ay ang mga yabag sa labas, boses ni Lida at halakhak ni Marcos. Ngayon alam na niya, hindi lang pala siya pagod. Unti-unti na rin siyang nawawala. Ngunit kailangan niya pa ring lumaban alang-alang sa pag-ibig na binigay niya sa ikalawang pagkakataon. Kinabukasan, Wanda, ang dami mo na namang nilutong ulam. Si Marcos na bihira nang kumain dito. Sayang lang ang gas mo. Baka lang po kasi magutom siya pag-uwi. Madalas kasi pagod si Marcos galing sa trabaho, ate. Hindi nga niya gusto yung mga luto mo wala pala siyang ganang kumain palagi. hindi na sumagot si Wanda. Gumiti na lang kahit tinutokso na naman siya ni Lida. Sanay na siya, paulit-ulit lang yon. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siyang babalik sa dati si Marcos. Noong gabi, nakatulala siya habang nakaupo sa labas ng bahay. Dumaan si Marcos, bagong paligo, mabango at nakangiti. Ang bango mo naman. May lakad ka? Wala naman, may pupuntahan lang saglit kasama mga katrabaho. Meeting daw, sabi ni boss. Meeting? Gabi na. Ganun talaga sa trabaho, Wanda. Kung hindi mo naiintindihan, huwag ka na magtanong. Hindi na siya nakasagot. Umiling lang siya at tumingin sa kawalan habang papalayo si Marco sakay ng motorsiklo. Kinabukasan, habang nagwawali si Wanda, biglang dumating si Lida at may kasunod na babae. Maputi, maganda, maayos manamit at may mamahaling bag. Wanda, si Nika nga pala, anak ng boss ni Marcos. Dito muna siya maghihintay kay Marcos at may lakad daw sila mamaya. Hello po. Pasok po kayo. Hi. Maliit lang pala dito, ano? Cute. Oo, maliit nga. Kasi nga naman, simple lang ang buhay ng kapatid ko. Pero siguro kung ibang babae lang ang kasama niya, nako, baka mas umasenso pa siya. Hindi alam ni Wanda kung paano sasagot. Napahiya siya ngunit pinili na lang niyang umiti. Maya-maya, dumating na si Marcos na nakangiti at masigla. Oh, Nika, nandito ka na pala. Agad niya itong binati. Sabay abot ng malamig na juice na tila ba espesyal na inihanda ni Lida. Oh, Marcos, buti dumating ka na. Si Nika kanina pa naghihintay. Buti hindi na inip. Ayos lang po, ate. Sanay naman ako maghintay. Alam mo, Nika, ang ganda-ganda mo talaga. Bagay kayo ni Marcos. Natawa si Nika, habang si Wanda ay tahimik lang sa gilid. Nakayuko at pinaglalaruan ang laylayan ng duster niya. Parang biglang lumiit ang mundo niya sa harap ng mga tawanan nila. Ate, samahan mo muna si Nika. Mag-aayos lang ako saglit. Sige. Oh, Wanda,
baka naman pwede ka magtimpla ng kape para sa amin. Pero yung masarap ha, baka mapahiya ka pa kay Nika. Opo. Habang nagtitimpla ng kape si Wanda sa kusina, naririnig niya ang tawanan sa sala. Ay nako Nika, buti pa ikaw marunong magdala ng sarili. Alam mo bang yan si Wanda? Halos di marunong lumabas ng bahay. Parang laging takot sa araw. Talaga po? Siguro kaya hindi siya pinakikilala ni Marcos sa labas kasi hindi naman siya sumasama sa mga lakad. Oo, kaya nga minsan sinasabi ko sa kapatid ko, dapat babae na lang na may ambisyon ang pinili niya. Ay naku, hindi yung konting utos lang, iiyak na. Dahan-dahan lang ang kilos ni Wanda habang hinahalo ang kape. Ngunit nanginginig ang kamay niya. Ramdam niya ang init ng tasa, subalit mas mainit ang pagpapahiya sa kanya. Lumapit siya dala mga tasa at maingat na inilapag sa mesa. Ngunit bago pa siya makaupo, nagsalita si Lida. Ay naku Wanda, hindi mo man lang nilagyan ng platito. Diyos ko naman, simpleng presentation, wala kang alam. Hayaan mo na ate, ako na lang ang mag-aabot. Kinuha ni Nika ang tasa at ngumiti kay Marcos. Sa paraan ng tinginan nila, parang may sariling mundo. Marcos, gusto mo ba ng tinapay? Ha? Hindi, busog pa ako. Ay nako, nag-alok pa. Hindi naman siyang bumibili. Nagkatawanan si Lida at Nika. Si Marcos naman, ngumiti lang at walang sinabi. Hindi man lang siya pinagtanggol. Para kay Wanda, bawat tawa ay parang sampal. Harap-harapan ngunit walang tunog. Lumipas ang oras, nakaupo siya sa gilid ng mesa at nakatingin lang sa kanila. Si Marcos at Nika nagtatawanan na parang magkasintahan. Si Lida naman ay abala sa kakapuri sa dalaga. Alam mo Nika, bagay talaga kay ni Marcos. Pareho kayong may tindig at may dating. Hindi tulad ng iba dyan, laging naka-duster. Wag naman po ganon. Wag mo na akong popuin. Basta kung ako ang tatanungin, mas bagay ka talaga sa kapatid ko. Ate naman, huwag kang ganyan. Bakit? Totoo naman ah. Napayuko si Wanda. Sa unang pagkakataon ay hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Mabilis niyang pinunasan ng kamay ang luha upang hindi mahalata. Ngunit nakita yon ni Lida. Ayan na, apektado. Huwag ka nang umiyak, Wanda. Sanay ka na naman dyan, di ba? Baka kasi masyado lang siyang clingy. Tumaas ang kilay ni Lida at natawa. Ay oo, sobra. Kahit kailan ayaw palayain si Marcos. Akala mo asawa na. Hindi makapagsalita si Wanda. Nakatitig lang siya sa sahig at pilit nilulunok ang sakit. Maya-maya'y tumayo siya at pumasok ng kusina. Ngunit kahit malayo, dinig pa rin niya ang tawanan. Pagsapit ng gabi, tahimik lang sa kwarto. Nakahiga si Marcos at nakaharap sa pader. Si Wanda naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Marcos? Ngunit walang sumagot. Tila ba nagbibingi-bingihan si Marcos? Marcos, sino si Nika? Tahimik pa rin ngunit alam ni Wandang gising pa ang lalaki. Bakit mo siya dinala dito? Anak ng boss ko yon. Wala ka naman dapat ipagselos. Hindi ako nagsiselos. Nagtatanong lang. Kasi kanina parang hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa bahay na to eh. Huwag mo nang palakihin. Hindi ako nagpapalaki, Marcos. Pero kanina, kahit isang beses hindi mo man lang ako pinagtanggol. Wanda, huwag na natin pag-awayan ng walang kwentang bagay. Alam mo namang naiirita ako pag may gulo dito sa bahay. Gulo? Ako ba ang gulo? Tama na ha, pagod ako. Tumalikod siya at sa isang iglap, natulog na parang walang nangyari. Tahimik lang si Wanda, ngunit sa loob niya ay parang may pumutok. Lahat ng sakit ay inipon niya. Lahat ng pagtitiis ay bumigat lalo sa dibdib niya. Sa madilim na kwarto, bumulong siya ng mahina. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung pinagtatawanan ako
o yung wala ka man lang ginawang paraan para ipagtanggol ako. Sa labas, narinig niyang tumawa si Lida sa kabilang kwarto. Isang tawa ng pagkapanalo, isang tawa ng pangungutya, habang siya nananatiling talunan, tahimik at umiiyak ng walang luha. Doon sa gitna ng katahimikan, unti-unti nang nabubuo sa puso ni Wanda ang isang bagay na hindi niya akalaing mararamdaman ulit. Ang galit. Isang galit na matagal niya nang nilunok. Ngunit ng gabing yun, nagsimula ng gumapang palabas. Kinabukasan, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lang ay abala na si Wanda sa paglalaba. Tahimik lang siya at pinipilit niyang kalmahin ang isip habang pinanonood ang mga bula sa planggana. Ngunit sa loob-loob niya, hindi pa rin nawawala ang mga sakit mula sa mga sinabi ni Marcos. Bigla niyang narinig ang boses ni Lida sa loob ng bahay. Masaya, maingay at parang may bisita na naman. Hindi na siya nagtaka. Simula nung dumating si Nika nung nakaraan, araw-araw na yata itong bumabalik. Ngunit nang marinig niyang tumawa si Marcos, iba na ang kutob niya. Hindi na siya nakatiis. Lumapit siya sa bintana, sumilip at nakita niyang nakatayo sa sala si Marcos at si Nika. Magkalapit at magkadikit, nagtatawanan at naglalambingan. Pinikit niya ang kanyang mga mata, sabay lunok ng bara sa lalamunan. Hindi. Baka namamalikmata lang ako. Baka wala lang yun. Ngunit narinig niya ang boses ni Marcos na malambing, yung tonong matagal na niyang hindi naririnig para sa kanya. Nika, baka may makakita. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto, pero nandyan si Wanda. Sa pagkakataong yun, tila may sumabog na sa dibdib ni Wanda. Tumigil siya sa paglalaba. Tahimik siyang lumakad papunta sa likod bahay kung saan may pinto palabas ng kusina. Nakita niya sina Marcos at Nika na magkayakap at naghahalikan. Walang salita, walang pagdadalawang isip na lumapit siya at hinablot ang braso ni Marcos at isang malakas na sampal ang ibinigay niya. Walang hiya ka, Marcos! Sa harap ko pa! Napaatras si Marcos. Nagulat ngunit sa halip na magpaliwanag, sinigawan pa siya. Ano ba, Wanda? Huwag kang gumawa na eksena! Eksena? Anong tawag mo rito? Ginagawa mo akong tanga tapos ako pa ang mali! Lumapit si Nika. Hawak-hawak ang buhok niya at bigla siyang sinabunutan. Aba, ang kapal na mukha mo. Wala kang karapatang manampal ng lalaki. Hindi ka niya asawa. Live-in lang kayo, naiintindihan mo? Bitiwan mo ako. Ang kapal na mukha mo. Ikaw tong walang class, walang breeding. Sinubukan siyang labanan ni Wanda, ngunit dumating si Lida. Dala ang tray ng inumin at agad na sumigaw. Ano na naman to? Wanda, anong kaguluhan to? Ate Lida, sinampal po ako ng girlfriend ng kapatid nyo. Hindi kita sinampal. Si Marcos ang sinampal ko. Ay talaga naman, sinampal mo pa ang kapatid ko? Sa harap ng ibang tao? Wanda, ano bang tingin mo sa sarili mo? Tingin ko? Babae ako minahal ni Marcos noon. Na niloloko nyo ngayon ng harap-harapan. Niloloko? Hindi ka nga sigurado kung ikaw pa ang gusto ni Marcos. Kitang-kita mo naman kung gaano na siya kasaya kay Nika. Ate Lida, huwag mo akong ginaganyan. Wala kayong karapatang bastusin ako. Matagal akong nagtiis. Karapatan? Ikaw ang walang karapatan dito sa bahay na to. Nakikitira ka lang, Wanda. Hindi mo to bahay. Hindi mo asawa si Marcos. Dapat nga magpasalamat ka at pinatira ka pa namin dito. Walang hiya ka! Ngunit bago siya makalapit, hinila siya ni Nika ulit sa buhok. Bastos, wala kang respeto. Hindi mo ba nakikita kung gaano kakaawa-awa? Napatumba si Wanda sa lupa. Umiyak siya habang pinupunasan ng mukha niyang nadumihan ng alikabok. Tama na, Wanda. Nakakahiya na. Nakakahiya? Ako nakakahiya?
Sino ba nagdala ng babae rito? Hindi mo kasi naiintindihan. Para sa akin, matagal na tayong wala. Wala nang tayo, Wanda. Kaya huwag ka nang kumapit pa. Kasi pagod na ako sa'yo. Ikaw lang naman tong pilit na lumalaban eh. Natigilan si Wanda. Wala nang tayo. Ang mga salitang yon ay parang latay ng kutsilyo sa dibdib niya. O ayan na, malinaw na. Kaya huwag ka nang magpaawa. Lumayas ka na lang. Hindi ako aalis. Aba, matigas ang ulo mo ha? Hinawakan siya ni Lida sa braso at itinulak sa semento. Napatihaya siya at tumama ang ulo niya sa sahig. Aray! Oh, pasensya na. Nadulas ka yata. Ang dumi mo na tuloy. O ayan, bubuhusan muna kita ng tubig. Maglinis ka para kang basurang hindi marunong mahiya. Tama na ate. Marcos, tulungan mo naman ako. Ngunit si Marcos ay nakatayo lang at nakatingin. Wala man lang ginawang paraan para awatin ang dalawang babae. Muwi ka na lang, Wanda. Ayoko ng eskandalo. Iskandalo? Ako yung niloloko rito. Hindi mo nga asawa si Marcos. Anong niloloko-loko ang sinasabi mo dyan? Wala kang karapatan. Lumapit si Nika. Hawak pa rin ang buhok niya. Kaya nga, huwag ka na magdrama. Baka gusto mo pang lumuhod sa harap ko. Hindi ako luluhod sa kagaya mo. Ngunit bago pa siya makatayo, itinulak siya ni Nika pababa. Saka nginudngod ang mukha niya sa sementong basa. Ayan, dyan ka bagay. Sa sementong may putik. Bagay talaga sa kanya. Tingnan mo, parang basang sisiw. Marcos! Tama na. Lumayas ka na lang, Wanda. Hindi ka na welcome dito. At doon, tuluyang bumagsak ang luha niya. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya lumaban. Tumayo siya ng marahan bit-bit ang sugat, ang galit at ang pighating hindi na kayang itago ng katahimikan. Sa paligid, naririnig niya ang bulungan ng mga kapitbahay. May tumatawa, may naaawa, ngunit wala ni isa ang lumapit. Bawat bulong ay parang lason. Lumakad siyang duguan ng tuhod. Basa ang muka at halos walang lakas. Subalit sa bawat hakbang, mas lalong tumitibay ang bigat sa dibdib niya. Hindi lang sakit kundi galit. Pagdating niya sa labas ng gate, huminto siya sandali. Nilapitan ng pader ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Hinawakan niya yon ng marahan. Salamat. Salamat sa lahat ng aral. Pagkatapos ay tumalikod siya. Walang dalang gamit. Wala nang luha. Tanging ang galit na pinanday ng pang-aapi at panlilinlang. Habang papalayo siya, naririnig pa rin niya ang tawanan sa loob ng bahay. Si Lida, si Nika at si Marcos. Sa sandaling yun, isang bagay lang ang pumasok sa isip ni Wanda. Kung hindi mo ko pahahalagahan bilang tao, ipararamdam ko sa'yo kung gaano kasakit ang mawala ng halaga. Doon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagsimula ang tunay na pighati ni Wanda. Ang pagkapanganak ng isang pusong marunong magmahal, subalit mas marunong nang gumanti. Papagabi na nang makauwi si Wanda sa dati niyang bahay. Pagod, sugatan at halos walang tinig. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Tila tinutusok ng libong karayom ang dibdib. Ang bahay niya, tahimik at walang ilaw. Walang tunog na tanging mga alitap-tap lang ang sumasalubong sa kanya sa madilim na daan. Pagbukas niya ng pinto, bumagsak siya sa upuan. Nanginginig ang kamay at nangingilid ang luha. Wala siyang ibang naramdaman kundi isang matinding pagod hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Maya-maya, may kumatok sa pinto. "Wanda, ako to." Binuksan niya ang pinto. Si Leo, dala ang puting supot na may lamang mainit na lugaw.
Pagkakita sa itsura ni Wanda na magulo ang buhok, may mga pasa sa braso at may tuyong dugo sa labi, agad itong napahinto. Wanda, Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Hindi na niya mapigilang umiyak. Tumakbo siya palapit kay Leo. Niyakap ito ng mahigpit at humagulgol sa dibdib niya. Tanging ang kaibigan na lang ang karamay niya. Leo, itinapon nila ako at pinahiya sa harap ng mga tao na parang basura. Dahan-dahan siyang inalalaya ni Leo papasok sa bahay. Umupo sila sa upuan. Si Wanda ay tuloy-tuloy lang sa pag-iyak, habang si Leo ay tahimik lang na nakikinig. Sinong gumawa nito sa'yo? Si Marcos? Si Lida, si Nika, at si Marcos. Pinagtulungan nila ako. Pinahiya ako. Hinila sa buhok, itinulak sa simento at nginudgod ang mukha ko sa putik. Tapos pinagtawanan ako. Si Nika, siya yung bago ni Marcos. Hayop sila. Akala ko, Leo, siya na yung lalaking hindi ako sasaktan. Pero alam mo bang siya pa yung unang nagtulak sa akin para lumayas? Wanda, makinig ka. Alam kong masakit, pero hindi mo kailangan bumaba sa level ng ugali nila. Kalimutan mo na lang. Kalimutan? Paano ko makakalimutan, Leo? Paano ko aalisin yung mga salitang paulit-ulit sa utak ko? Walang karapatan, wala kang halaga, lumayas ka. Hindi mo alam kung gaano yun kasakit. Alam ko, pero wag mong hayaang kainin ka ng galit. Tahimik si Wanda. Tumitig siya sa mesa. Doon, sa ilalim ng basag na ilaw ay nakita niya ang isang lumang kahon sa sulok. Unti-unti niyang inabot yun. Kahon ang alaala ng kanyang lola Iday. Isang babae na kilala noon sa baryo bilang manghihilot at tagapangalaga ng mga lihim ng kalikasan. Binuksan niya yun. Sa loob, may lumang libro na kulay itim at may nakaukit na mga simbolo sa pabalat. Napangiti si Wanda. Ngunit hindi yun ngiti ng saya kundi ng isang babaeng napuno na. Teka, Wanda, ano yan? Aklat ng lola ko. Noon niya pa sinasabi, Leo, na lahat ng sugat may katapat na lunas. Pero minsan, may sugat na hindi nagagamot ng dasal, kundi ng hustisya. Wanda, anong balak mo? Ako na ang gagamot sa sugat ko, Leo. Sa paraang maiintindihan nila. Wag mo tong gawin, Wanda. Hindi ka ganun. Hindi ako ganun. Dati. Pero ginawa nila akong ganito. Tumayo siya. Nilapitan ng lumang altar ng kanyang lola. Doon niya inilapag ang libro. Binuksan sa pahinang may nakasulat na mga salitang hindi Tagalog. Sa ilalim ng lumang lampara, binasa niya ito ng maingat. Paulit-ulit habang nanginginig ang kamay. Wanda, anong ginagawa mo? Ang bawat pagluha ko'y magiging apoy. Ang bawat sugat ko ay magiging sumpa. Sa labas ng bahay, biglang humangin. Tumigil ang mga kuliglig. Ang kandila sa altar, umapoy kahit hindi sinindihan. Napaatras naman si Leo. Wanda, tama na yan. Hindi siya nakinig. Tahimik si Wanda. Ngunit sa mga mata niya, hindi na yon ang dating luha ng isang babae. Yun na ang mata ng isang nilalang na nagising sa sakit. Samantala sa bahay ni na Marcos, tahimik ang gabi ngunit sa gitna ng katahimikan ay biglang napabalikwas ng bangon si Lida. Nanginginig ang buong katawan niya, malamig ang pawis at ramdam niya ang matinding kirot sa sikmura. Aray, Diyos ko, ano to?
Hinawakan niya ang tiyan niya, subalit parang may gumagapang sa loob. Kumislot ang laman niya na tila may gustong lumabas. Marcos! Marcos, tulungan mo ako! Sa kabilang kwarto, nagising si Marcos katabi si Nika. Ngunit bago pa siya makabangon, narinig niyang si Nika ay umuungol na rin sa sakit. Marcos, ang tiyan ko parang sinusunog! Nika, ano nangyayari sa'yo? Ngunit bago pa niya ito mahawakan, sumuka si Nika ng malapot at pulang-pulang dugo. Hindi lang basta dugo, kundi parang may halong maliliit na itim na piraso ng laman. Diyos ko, ano to? Nang hawakan ni Marcos ang buhok nito, biglang sumakit din ang tiyan niya. Napatigil siya, napahawak at napasigaw. Aray! Aray ko! Ang sakit! Napaupo siya sa sahig, nanginginig habang dumudumi ng itim na parang alkitran. May mga bulating kulay pula na gumagapang sa bawat patak ng dumi. Tulungan niyo ako! Marcos, hindi ako makahinga! Tumakbo siya kahit nanginginig. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Lidang nakahandusay sa sahig, nanginginig at may nilalabas na dugo sa ilong at tenga. Marcos, tulungan mo ako! May gumagapang sa loob ko! Sinubukan niyang lapitan, subalit muli siyang sinumpong. Bumagsak siya sa kama at hindi na makagalaw. Si Nika ay halos gumagapang sa sahig. Nagsusuka naman ng dugo at itim na likido. Marcos, hindi ako makakita. Parang tinutusok ang mga mata ko. Diyos ko, ano tong nangyayari sa atin? Ngunit walang sagot. Ang buong bahay ay napuno ng amoy ng dugo, dumi at sakit. Ang mga palaka sa labas ay tahimik. Parang pati sila ay natatakot. Si Lida ay unti-unting naglalakad patungo sa bintana. Ngunit bago pa niya mabuksan, napasigaw siya ng malakas. Ang tiyan niya ay parang pumutok na may malagkit na dugo at laman na bumubulwak palabas. Ang mga bulating pula ay gumagapang sa kanyang mga hita. Tama na! Tama na, Diyos ko! Tama na! Ngunit wala siyang naririnig kundi ang ungol ng mga naghihingalo. Si Nika ay nakahandusay sa sahig, hawak ang leeg. Dumudugo ang ilong at bibig. Si Marcos, nanginginig na sa kama at dumudumi habang umiiyak. Wanda, patawarin mo ko. Ngunit sa kabilang dako, si Wanda ay nakaupo sa harap ng kandilang patuloy ang pagliyab kahit walang hangin. Kalmado lang at tahimik. Sa kanyang harapan, nakabukas ang lumang libro. May 3 pangalang nakasulat doon. Marcos, Lida, Nika. Sa ilalim nito, nakasulat ang 3 salitang paulit-ulit niyang binibigkas habang tumutulo ang luha. Ang sakit na pinaasa sa akin ay ibabalik ko ng 3 ulit. Nanginginig ang kamay niya, subalit hindi sa takot kundi sa kapangyarihang galing sa galit. Lumabas siya sa bahay at tumingin sa langit. Ang buwan ay mapula. Sa hangin ay parang may boses na humahaplos sa kanyang tenga. Boses ni Lola Iday na parang bumubulong na ang kulam ay hindi laro at hindi siya nito ililigtas bagkus ay babaguhin siya nito. Ngumiti si Wanda na may luha sa mga mata. Hindi ko kailangan ng kaligtasan, Lola. Kailangan ko lang maramdaman nilang nasaktan ako. Doon, sa gitna ng malamig na hangin at ilaw ng buwan, nakatayo si Wanda. Isang babaeng minsang minahal, niloko, at ngayoy ginawang halimaw ng pighati. Samantala, sa bahay ni na Marcos, si Lida ay wala ng malay at nakadilat ang mga mata. Si Nika naman, duguan ang bibig, humihingal at hawak ang tiyan.
At si Marcos nakahandusay sa ibabaw ng kama na nababalutan ng sariling dumi. Nanginginig habang humihinga ng mabilis. Wanda, tulungan mo ko. Samantala, madilim pa nang magpasya si Wanda. Tahimik ang paligid ngunit ang puso niya ay hindi. Habang nakaupo sa tapat ng altar ng kanyang lola, nakatitig siya sa apoy ng kandila na mahina na lang ang sindi. Hawak pa rin niya ang lumang aklat. Ang parehong librong ginamit niya kagabi, ngayon ay basang-basa na ng luha ang mga pahina. Wanda, hindi ka pa natutulog? Hindi ko kayang itulog to, Leo. Hindi ko rin kayang tiisin ang ginawa nila. Pero mas hindi ko rin kayang manahimik habang may ibang nasasaktan dahil sa galit ko. Gusto mong bawiin, di ba? Oo, kasi kung tutularan ko sila, ano pang pinagkaiba ko sa kanila? Tinitigan siya ni Leo na may halong gulat at paghanga. Sa mata ni Wanda, hindi na yon ang babaeng durog. Hindi na rin yon ang babaeng puno ng puot. Yon ay isang babaeng natutong tumayo sa gitna ng bagyo, hindi para manira, kundi para maghilom. Samahan mo ko, Leo. Babalik ako sa kanila. Tahimik ang paligid nang bumalik si Wanda sa bahay ni na Marcos kasama si Leo. Subalit hindi katahimikan ng kapayapaan kundi katahimikan ng takot. Ang bahay na dati puno ng halakhak ni Lida at tawa ni Nika, ngayon ay parang pinagsakluban ng langit. Pagpasok ni na Wanda at Leo, sinalubong sila ng mabigat na amoy. Si Marcos na nakahandusay sa sahig ay nanginginig. Si Lida nakalugmok sa may pinto. Nanlalabo ang mata at si Nika naman halos hindi na makagalaw sa sahig. Diyos ko, Wanda, ano to? Tahimik si Wanda. Hindi galit. Hindi natuwa kundi malalim na awa. Lumapit siya kay Marcos na sa sobrang hina ay halos gumapang na lang sa sahig. Wanda, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Yan ang sinasabi ko noon, Marcos. Tulungan mo naman ako. Pero tinalikuran mo ko. Pilit na lumuhod si Marcos ngunit walang lakas. Tinignan siya ni Wanda hindi bilang kaaway, kundi bilang taong minsang minahal. Akala ko ikaw ang kakampi ko sa lahat. Akala ko sa'yo ko mararamdaman yung proteksyon na hindi ko nakuha noon. Pero ikaw mismo ang sumira sa akin. Ikaw mismo ang nagbukas ng sugat na akala ko matagal nang naghilom. Tahimik si Marcos. Tanging paghinga lang ang maririnig. Sa gilid naman, umuungol si Lida. Wanda, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Lumapit siya rito. Tumingin ng diretsyo sa mga matang minsang ng api sa kanya. Araw-araw mo kong pinapahiya. Ginawa mo kong katulong. Ginawa mo kong walang kwenta. Pero kahit ganon, tiniis ko kasi kapatid ka ng taong mahal ko. At ngayon, tignan mo ang sarili mo, Lida. Hindi mo kailangang patawan ng kahit anong sumpa para maparusahan. Ikaw na mismo ang gumawa ng sarili mong karma. Natahimik si Lida. Umiiyak na lang hawak ang dibdib. Sa gilid ay nagsalita si Nika na halos hindi na marinig. Wanda, sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito kasakit. Lumapit si Wanda sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Nika hindi bilang karibal, kundi bilang batang babaeng naligaw din. Sa susunod, Nika, matuto kang rumispeto. Hindi mo kailangang agawin ng iba para mas maramdaman mong mahalaga ka. Dahil pag ginawa mo yan, sarili mong puso ang mawawala sa'yo. Nang marinig ni Nika yun, tuluyan na siyang napahagulgol. Sa gitna ng lahat,
Tumingin si Wanda sa paligid. Ang mga pader, ang kama, ang sahig at lahat ay parang saksi sa pait at kasamaan ng mga taong nasa loob. Hindi ko ginawa to para pumatay. Ginawa ko to para maramdaman niyo kung gaano kasakit ang mawalan ng dangal. Pero ngayon, tapos na. Kinuha niya sa bulsa ang maliit na bote ng langis. Pinuksan ito at dahan-dahang binuhos sa sahig habang binibigkas ang mga salitang kinabisan niya mula sa aklat ng kanyang lola. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang kandila sa mesa ni Lida ay biglang umilaw. Ang mga bulating gumagapang sa sahig ay natuyo at naglaho. Si Marcos ay unti-unting nakahinga ng normal. Si Nika ay tumigil sa pagsusuka at si Lida ay bumalik ang kulay sa mukha. Tahimik ang lahat. Ang dating sigaw at ungol ay napalitan ng iyak, hindi ng sakit, kundi ng pagsisisi. Wanda, patawarin mo ako. Nabulag lang ako sa mga sinasabi ni ate. Pinaniwalaan ko na mas tama siya. Pero ikaw pala ang tama. Mahal pa rin kita. Pero alam kong huli na. Ngumiti si Wanda, ngunit may luha sa gilid ng mata. Oo, Marcos. Huli na. At kung mahal mo pa ako, tanggapin mong wala na ako sa buhay mo. Kasi kung totoo ang pagmamahal mo, hindi mo na kailangang saktan para mapatunayan. Tinignan niya ang tatlo na basang-basa sa luha. Nanginginig ngunit buhay. Ngayon, hindi na sila galit. Pati na si Wanda. Tama na, Wanda. Naitama mo nang dapat. Tumango si Wanda. Lumapit siya kay Marcos sa huling pagkakataon. Marcos, binibigay ko na ang kalayaan mo. Hindi na ako maghihintay. Hindi na ako maghahanap. Dahil sa wakas, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Niyakap niya ito saglit. Huling yakap ng babae sa lalaking minsang naging mundo niya. Pagkatapos ay tumalikod siya. Magaang ang loob na nilisan sa huling pagkakataon ang bahay na yun. Samantala, si Wanda ay tahimik na nakatira sa maliit na bahay kasama si Leo. Hindi sila magkasintahan, magkaibigan lang, ngunit puno ng respeto sa isa't isa. Sa gabi, nag-aalay siya ng kandila sa altar ng kanyang lola. Lola, tapos na po. Hindi ako tumulad sa kanila. At siguro, iyon ang tunay na hustisya. Ngumiti siya sabay pinatay ang kandila. At sa dilim, naroon ang liwanag ng isang pusong hindi na puno ng pighati, kundi ng kapatawaran. Ang galit ay apoy na kapag pinairal mo, ikaw rin ang masusunog. Ngunit kapag ginamit mo ito para maghilom, nagiging ilaw ito ng kapatawaran. Sa dulo, hindi pagiganti ang tunay na lakas, kundi ang kakayahang magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Wakas!